Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 156. Sa sandaling iyon, nagbago ang facial ekspresyon ni Wyatt Johnson. Naglakad siya palapit at malamig na sinabi, "Sa tingin ko ay peke pa rin ang painting na ito. Kung tutuusin, replica lang ito na kuhang-kuha ang orihinal. Miss na Iswell, hindi ba isang expert master sa appraising ang lolo mo? Maari ba tayong humingi ng tulong sa kanya, upang tingnan ito?" Nang marinig iyon, nanginig si Rosalie na Iswell. Mas malalim na ang paghanga niya kay Wyatt ngayon. Totoo yan. Sa oras na tulad nito, maging siya ay hindi kayang kumpirmahin ang authenticity ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Baka ang tanging paraan lang ay humingi ng tulong sa lolo ko, para malaman ang authenticity nito ngayon. Isa pa, nagawa ni Wyatt na manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon. Sapat na iyon para patunayan na talagang pambihira siyang lalaki. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Rosalie, lumapit at nagsalita, "Kung ganun kakausapin ko ang lolo ko para tingnan ang painting na ito at makita ang authenticity nito." Pagkatapos sabihin iyon, nilabas niya ang kanyang phone at gumawa ng video call. Nang makita iyon, nagulat ang lahat, nagtaka ng lubos ang karamihan sa loob ng auction hall. Shane na Iswell ang pangalan ng lolo ni Rosalie. Isa siyang expert master sa larangan ng mga antik. May edad na siya ngayon, kung kaya't hindi na siya tumatanggap ng trabaho. Ngunit mataas pa rin ang kanyang reputasyon sa larangang iyon. Bali-balita na ang presyo ng isang item ay nagiging 10 beses na mahal dahil sa kanyang appraisal report. Kung handang tumulong ang isang taong tulad niyon, ang authenticity ng The Rocky Mountains, Landers Peak ay tiyak na masisiwalat. Di nagtagal, may sumagot ng video call. Isang matandang lalaking nakasut ang nagpakita sa phone screen. Sa sandaling iyon, pareho nang namuti ang kanyang bigute at buhok dahil sa katandaan, pero mukha pa rin siyang dakila at marangal. "Oh Diyos ko! Si Shane na Iswell nga." Sa sandaling iyon, maraming tao ang napasigaw sa gulat dahil nagawa nilang makita ang isang taong madalas lamang nilang napapanood sa mga programa sa TV tungkol sa pag-appraise ng mga treasure. Hindi nila sukat akalain na makikita nila siya sa ganoong okasyon. Nang maramdaman ang bahagyang pagbabago sa emosyon ng iba, medyo naging mayabang si Rosalie. Pagkatapos ay bigla siyang tumingin kay Harvey. Pero tila hindi siya interesado. Di nagtagal, lumala ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang maisip niya na nais ni Harvey na tawagin niya siya bilang ama niya, napangisi siya sa sobrang galit. Sa sandaling iyon, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at hinawakan ang phone sa harap ng painting at sinabi, "Lolo, may nakita akong painting ni Albert Bierstadt ngayon. Gusto kong tingnan mo ito kung authentic ba ito o hindi." Pero nang marinig niya ang pangalan ni Albert Bierstadt, bahagya siyang nanginig. Hindi niya mapigilan iyon dahil hindi ganoon karami ang mga painting na nagawa ni Albert Bierstadt. Ngunit kahit na ganoon, prestihiyoso pa rin ang katayuan ni Albert Bierstadt sa larangan ng sining. Walang sino man ang naglakas ng loob na maliitin ang katotohanan iyon. Sa sandaling iyon, tila nagulat si Shane sa kabilang linya ng phone. Matapos ang ilang sandali, bigla siyang tumawa. Sinabi niya, "Rose, anong ibig mong sabihin? Alam na alam mo na ang original painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak ay nahati sa dalawang magkaibang painting. Paanong gusto mong suriin ko ito? Gusto mo ba akong magalit?" Isang singhal ang narinig. Maraming tao ang napabuntong hininga, at tila ay nakahinga namang maluwag. Sa sandaling ito, walang umasa na ang The Rocky Mountains, Landers Peak ay authentic, dahil ipapakita lamang nito na hindi malalim ang kanilang pananaw. Isa pa, ang pinakamahalagang bagay ay medyo nasa katwiran at logika ang sinabi ng live-in son-in-law ngayon lang. Tila nakumbinsi siya. Ngunit sa huli, lumabas na ang sinabi niya ay isang malaking biro. Ang lokasyon ng authentic na painting na The Rocky Mountains, Landers Peak ay matagal nang kinikilala. Paano nagawa ng isang live-in son-in-law na maging hambog dito, at basta-bastang gumawa ng mga pahayag tungkol sa authenticity ng painting? Inangkin ni Master na Iswell na ang painting ay isang replika, kung kaya't peke iyon.
Wala ka talagang kwentang basura ka, narinig mo ba yon? Si Wyatt ang unang umabanti sa sandaling iyon, sinabi niya kay Harvey, "Bilisan mo at lumuhod ka na kay Miss na Iswell at humingi ng tawad sa kanya." Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Harvey kay Rosalie. Pagkatapos ay inagaw niya ang phone kay Rosalie. "Shane na Iswell, isa kang master hindi ba? Ang mga master ay magaling manaliksik ng mga bagay sa unang tingin pa lang, ramdam na nila ang enerhiya nito kung tunay ito o hindi, kaya nga naging master of appraiser ka, hindi po ba? Paano mo nagawang basta-bastang nagbigay ng ganoong pahayag? Sa pag-appraise ng treasure, ang kaya mong gawin at least ay alamin ang authenticity nito. Hindi natin makukumpirma ang authenticity ng isang treasure dahil lamang sa mga lumang kwento o kasaysayang hindi naman dokumentado. Ngayon, tingnan mo itong mabuti. Huwag mong sirain ang reputasyon at dangal mo dito, na nakamit mo sa buong buhay mo. Nilagay ni Harvey ang painting ng malapit para mapagmasdan ni Shane na Iswell nang malapitan ito, at malamig na sinabi iyon. Bago pa man makapagsalita si Shane, labis na nagalit si Wyatt. Tinitigan niya ng masama si Harvey at sinabi, "Wala ka talagang kwenta, basura ka, animal ka. Bakit mo nagawang kausapin ng ganyan ang Master of Appraiser? Isa siyang respetado at maimpluwensyang tao sa larangan ng pag-appraise ng mga treasure." Sinabi niyang peke ang painting na ito, edi peke talaga ang painting na ito. Isa ka lang tanga na walang alam o kapasidad. Paano mo nagawang magsalita ng mga katarantaduhan dito? Oo, tama iyan. Isa ka lang live-in son-in-law. Kung talagang may kakayahan ka, bakit ka naging live-in son-in-law? Alam mo lang kung paano magyabang sa iyong sarili. Inulit ni Jake Surrey kung ano ang sinabi ni Wyatt. Para sa kanila mas mabuti kung nasa bahay na lang si Harvey manatili at maglinas ng inidoro araw-araw. Isa pa, nagalit si Harvey at inagaw ang phone ni Rosalie. Dahil pinapalabas na ang kanyang kwento ay isang kasinungalingan. Kabanata 157. Harvey, bitawan mo ang phone ni Miss na Iswell. Ngayon mismo. Bakit ka nakikipagtalo kay Master na Iswell sa kabila ng kapasidad mo, nababaliw ka na ba? Nagpakatanga kami ngayon lang, paano kami naniwala sa iyo? Sa sandaling iyon, ang lahat ay kinundena si Harvey York, at walang tigil siyang pinagalitan. Pero sa sandaling iyon, si Shane na Iswell ay biglang huminga ng malalim sa kabilang linya ng video call. Sinabi niya, habang naguguluhan. Ano ito? Ito ba ang luminous technique? Iyon ang special painting skill ni Albert Bierstadt. Paano nagkaroon ng gayong teknik sa isang pekeng painting? Maraming taon at henerasyon na ang lumipas, wala pa talagang nakagaya ng ganoong pambihirang teknik, imposible ito. Paano ito nangyari? Ang imposible ay naging posible. Sa puntong iyon ay hindi makapaniwala si Shane na Iswell. Master ng mga master, pagkatapos ng mga sinabi mo ngayon lang, sa tingin mo ba ay authentic ang painting na ito? Maari mo bang maipaliwanag kung bakit may dalawang natitirang painting na kasalukuyang nakadisplay sa mga museo? Ano ang ibig sabihin nito? Pumunta ako at personal kong nakita ang mga iyon dati, pero ang painting na meron ka ay hindi rin peke. Hindi ko ito maintindihan. Ano? Ang dalawang natitirang mga painting sa dalawang malalaking museo ay authentic. Pero ang painting na nasa harap natin ay hindi rin peke. Ano ang nangyayari? Nang masabi iyon, ang lahat ay tumingin sa iba nang walang magawa. Sabay silang napatingin kay Harvey at sa phone. Hindi talaga sila makapaniwala. Habang nakatayo sa tabi nila, bahagyang nakasimangot si Wyatt Johnson. Pagkatapos ng ilang sandali, masama siyang tumingin kay Harvey at galit na sinabi, "Harvey, bakit ka ganyan makipag-usap kay Senior na Iswell? Napakabastos mo, bilisan mo, at ibalik mo na ang phone ni Miss na Iswell." Sa isang sandaling tulad nyon, naramdaman ni Wyatt na talagang walang katuturan kung kumpirmahin ang pagiging authentic ng painting. Dahil sinabi ni Shane na Iswell na peke ang painting na iyon. Hindi ito pwedeng maging tunay kahit na ito ay authentic na painting. Para kay Wyatt, nag-aatubili siyang bigyan si Harvey ng anumang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Kahit na maliit na pagkakataon lamang. Manahimik ka. Biglang tumingin ng masama si Rosalie na Iswell kay Wyatt. Pinaka-addicted siya sa pag-appraise ng mga treasure.
Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Mayroong ilang nakatagong kahulugan sa sinabi ng kanyang lolo. Nais din niyang malaman ang katotohanan. Lolo, maari ko bang malaman kung may naiintindihan ka o naisip na kahit ano? Magalang na sinabi ni Rosalie. Tila malalim ang iniisip ni Shane sa kabilang linya ng phone. May naisip nga akong posibilidad, pero napakaliit lang ng posibilidad na ito. Halos imposible, sir. Tutal ay ginigiit mong authentic ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Gusto kong marinig ang iyong paliwanag. Ano? May ibig bang ipahiwatig si Master na Iswell sa kanyang sinabi? Posible kayang authentic ang painting na ito ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Sinabi pa niya na ang painting na ito ay authentic, at ang mga remnants na nasa mga museo ay tunay rin. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Marahang ngumiti si Harvey. Tumingin siya sa phone at sinabi, tila gustong subukan ni Mr. Naiswell ang aking kakayahan. Kung ganun, wala akong itatago at sasabihin ko ang aking paghatol. Pagkatapos, pwedeng tingnan ni Mr. Naiswell kung iyon nga ang kaso. Kung tama ang hula ko, ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak na nasa harap natin ay actually isang buong organic ng iba pang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Maraming tao ang naguluhan ngayon. Paano niya nasabi ang isang misteryoso at nakakalitong pahayag? Ibig bang sabihin nito ay may kakayahan ang painting na hatiin ito sa kalahati? Nang marinig iyon, ngumiti at tumungo si Shane. Ang sinabi ni Harvey ay bahagyang pareho sa nasa isip niya. Medyo simple ang dahilan. Ito ay dahil kilala si Albert Bierstadt sa kanyang pambihirang galing sa kanyang mga painting. Ang pressure na in-apply niya habang nagpipinta ay kayang tumugo sa loob ng drawing paper. Isa pa, ang drawing paper noong 1900s ay hindi bababa sa 1 inch ang kapal. Nang nakuha ng nakababatang henerasyon ang painting, posibleng gumamit sila ng sobrang talim na kutsilyo para hatiin ang painting sa kalahati mula sa gitna ng papel. Pagkatapos nyun, hiwalay nilang ikinabit ang dalawang magkaibang painting. Sa ganoong paraan, ang isang painting ay pinaghiwalay sa dalawang painting, at ang dalawang painting na iyon ay authentic. Pero hinala ko na ang painting na ito, ay ang first layer ng painting ng The Rocky Mountain, Landers Peak, at ang mga remnants ay ang second layer. Master Naiswell, iyan ang mga pananaw ko. Iniisip ko kung tama ba ako. Ngumiti si Shane at sinabi, magaling sir, pareho talaga tayo ng pananaw at panlasa. Nakakagulat na pareho tayo ng iniisip, kahit hindi tayo nag-uusap. Gusto ko pa ring pasalamatan ka sa iyong paalala. Kung hindi, baka nakaligtaan ko rin ito. Ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak na nandito ay hindi lang authentic, pero mas mataas pa ang halaga kaysa sa dalawang painting na nasa museo. Dahil ito ay isang kumpletong painting. Nang sinabi niya iyon, nagulat ang lahat. Nakatingin sila kay Harvey na parabang nakatingin sila sa isang halimaw. Lumalabas na ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak na nandito ay totoo. Isa yung legendary world-renowned na painting. Kadalasang ang mga painting na ganito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pero ang live-in son-in-law na ito ay nabili lamang sa halagang $15. Parehong nanlamig ang mga paa nila Wyatt Johnson at Jake Surrey. Hindi nila maipaliwanag pareho ang pakiramdam na umuusbong sa kanilang mga puso. Namutla din si Cecilia Zachary, at hindi siya makapaniwala. Hindi niya sukat akalaing ang lalaking ito na kinamumuhian niya na parang isang basura ay may ganoong kapasidad. Samantala, nag-iba ang tingin ni Mandy Zimmer kay Harvey ngayon. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi man sumagi sa isip niya ang pambihirang kapasidad ng kanyang asawa. Tila mukhang payak lang si Harvey, pero ngayon ay bigla siyang nagpakita ng kagalingan at kapasidad. Ano pang mga sorpresa ang inihanda ng live-in kong asawa? Habang nakatayo sa tabi nila, si Rosalie ay mukhang kaibig-ibig sa kanyang pagkataranta. Labis siyang nagulat. Kabanata 158. Maaari niyang piliin na hindi maniwala sa pananaw ni Harvey York. Pero lubos siyang nagtitiwala kay Shane Naiswell. Ito ay dahil isang expert master sa larangan ng pag-appraise kanyang lolo.
Totoo ngang hindi ganoon karami ang mga taong tumatamasa ng prestihiyosong katayuan sa kanilang bansa tulad ng kanyang lolo. Sir, kung may oras ka, bisitahin mo sana ang mga naiswel para makipagkita sa akin. Malugod ka naming tatanggapin dito anumang oras. Sa kabilang linya ng phone, bahagyang ngumiti si Shane bago binaba ang phone. Pagkatapos nyon, ibinalik ni Harvey ang phone kay Rosalie Naiswell. Bahagya siyang ngumiti at sinabi, Miss Naiswell, naalala mo pa rin ba ang pastahan natin ngayon lang? Ako, hindi makaimik si Rosalie, kailangan ko ba talaga siyang tawagin bilang ama ko? Habang nakatayo sa tabi nila ang dalawang kolokoy na sina Wyatt Johnson at Jake Surrell, bakas sa kanilang muka ang matinding galit. Hindi nakapagpigil si Wyatt at pasigaw niyang sinabi, Harvey, isa ka bang gentleman? Nagbibiro lang si Miss Naiswell sa'yo. Paano mo ginagawang pahirapan ang isang babae? Yan na ba ang kakayahan mo? Manahimik ka. Biglang nagsalita si Rosalie. Pagkatapos ay, itinuon niya ang tingin kay Harvey nang may magkahalong emosyon. Matapos ang ilang sandali, sinabi niya ng may malalim na boses, Harvey, inaamin ko na nakaligtaan ko ito ngayon lang. Isa pa, lagi naming binibigyan diin ang kahalagahan ng reputasyon at dangal sa pag-appraise. Dahil nakipagpustahan ako sa iyo, sila ngayon, ako. Labis ang pamumula ni Rosalie. Mahabang panahon siyang nauutal, ngunit hindi niya masabi ang salitang ama. Hindi mo kayang gawin ito? Miss Naiswell, hindi mo kailangang gawin yan. Paano mo tatawagin ng ganyan ang isang live-in son-in-law na yan? Swerte lang ngayon ang bastardong yan. Paano niya natamasa ang prelebihiyong tulad ng sayo? Totoo yan. Isa pa, ang taong nag-appraise ng The Rocky Mountains, Landers Peak ay si Master Naiswell, at hindi siya. Maraming tao ang nag-uusap. Kung talagang nagsalita si Rosalie sa sandaling iyon, masisira ang lahat ng mga taong naroroon kung ang mga Naiswell ay hindi makatiis sa ganoong kahihiyan. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nais lumuhad sa harap ni Harvey at magmakaawa sa kanya. Brother Harvey, nagmamakaawa kami sa iyo ngayon. Huwag mo sanang ipagawa kay Rosalie na tawagin kang ganoon. Hindi ganoon kasimple ang mga Naiswell. Wala ring pakialam si Harvey doon. Isang beses niya lamang tiningnan ng kakaiba si Rosalie. Kahit na si Rosalie ay tila hindi ganoon katalino, mas mahusay siya kumpara sa iba pang mga kalalakihan pagdating sa paninindigan ng kanyang mga sinabi. Sa sandaling iyon, lalo pa siyang hinangaan ni Harvey. Matapos manahimik ng ilang sandali, marahang sinabi ni Harvey, Miss Naiswell, hindi mo kailangang maging ganito. Sa katunayan, pwede mong sabihin na tabla na tayo sa pastahan nating dalawa, kaya hindi mo na kailangan. So, ang sinasabi mo ba ay, bahagyang namula si Rosalie. Hindi niya sukat akalain na magsasalita ng ganoon si Harvey. Isang malakas na tawa ang narinig. Habang nakatayo sa tabi nila, biglang tumawa si Wyatt, at dinuro si Harvey at sinigawan. Live-in son-in-law, akala ko ay naging medyo dominante at makapangyarihan ka na bigla. Pero lumalabas na duwag ka pa rin pala. Hindi ka pa ganoon katapang para gawin yon. Paano mo nasabing tabla kayo? Isa pa, sinadya mo lang sabihin iyon sa ganitong oras. Anong ibig mong sabihin doon? Gusto mo bang ipakita ang iyong kabutihang loob? Kitang-kita ng lahat ang pagiging tuso mo. Kaagad na umalingaw-ngaw ang mga sinabi ni Wyatt sa iba. Sa sandaling iyon, hindi nila mapigilan ang mga sarili nila dahil tingin ay nakakainis ang mga naging kilos ni Harvey sa gabing iyon. Maraming ang taong naiinis sa kanya ngayon. Ayaw nang makipaglokohan pa ni Harvey sa kanya. Sinabi niya, Miss Johnson, kung wala kang alam tungkol dito, pwede bang itikom mo yang mabahong bibig mo? Sige, kung hindi ka duwag, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang gusto mong ipahiwatig na tabla na kayo? Ha? Nang sinabi yon, pakiramdam ni Wyatt ay kulang pa yon. Kung kaya sinabi niya sa iba, Ladies and gentlemen, magbigay kayo ng inyong opinyon ngayon. Takot ba ang live-in son-in-law na ito sa mga Naiswell? Malinaw na naduduwag siya. Paano niya nasabi na tabla yon? May nakilala na ba kayong tao na ganito kawalang hiya? Pagkatapos nyon, nagtawanan ang madla.
Isa lamang siyang live-in son-in-law. Tiyak akong duwag lamang siya. Kung hindi, bakit siya naging live-in son-in-law kung hindi pala siya ordinaryong tao? Sa tingin ko ay sinwerte lamang siya sa di umano'y pag-appraise na ginawa niya ngayon lang. Baka nakita niya yan online. Nagpakitang gilas lamang siya. Sa tingin ba niya ay master na rin siya ngayon? Naging magalang at mapagbigay lamang si Master na Iswell sa kanya. Hindi siya binigyan pansin ni Master na Iswell, pero iniisip ng lalaking ito na siya ay isa siyang kung anumang big shot ngayon. Di nagtagal na puno ng panunuya ang madla. Medyo hindi nakaimik si Harvey nang marinig iyon. Nakita niya na pagkanan ni Wyatt ang lahat ng iyon, nagpakitang gilas, dahil lamang gusto niyang makuha ang loob ni Rosalie. Pero ang problema, hindi ganoon katalino ang lalaking ito. Hindi ba niya nakikita na masyadong nang awkward si Rosalie ngayon? Nagtawag pa siya ng maraming tao. Bakit parang gusto niyang pahiyain ng lubusan si Rosalie? Tulad ng inaasahan, malaki ang pinagbago ng facial expression ni Rosalie. Sa wakas, sinabi niya sa malalim na boses, "Harvey, total ay sinabi mong tabla tayo, kailangan mong magbigay ng dahilan. Kung hindi, hindi ko ito matatanggap." Bilang na Iswell, may sariling pride at dignidad si Rosalie. Hindi siya kikilos ayon sa sinasabi ng iba. Bagamat hindi niya magawang magsalita, talagang natalo siya ngayon. Habang nakatayo sa tabi nila, biglang sinabi ni Cecilia Zachary, "Miss na Iswell, talagang wala siyang kwentang basura, huwag mo siyang pansinin. Hindi mo kailangang seryosohin ang pustahang ginawa mo sa kanya." Kabanata 159. Bahagyang nabalisa si Mandy Zimmer. Humingi siya ng paumanhin. "Miss na Iswell, humihingi kami ng tawad. Basta-basta na lang yun," sinabi ni Harvey. "Huwag mo sanang isa-puso ang sinabi niya. Huwag mo na siyang isipin." Pabalang na sinabi ni Wyatt Johnson. "Mandy, kahit na asawa mo siya, hindi pwedeng parati mo na lang siyang pinagtatanggol. Talagang duwag lang siya, hindi mo na kailangang gawin ito." Nakasimangot si Rosalie na Iswell habang lumala ang kanyang facial expression. Sa una, natapos na ang insidente. Pero pagkatapos ng ginawa ng iba, lalong lumala ang insidente, at lalo lang siyang napahiya. Habang iniisip ang mga iyon, lalong nanlamig ang kanyang boses. "Harvey, hindi mo pwedeng gawing biro ang reputasyon at dignidad ng mga na-Iswell. Kailangan mong ipaliwanag ng maayos ang sarili mo. Kung hindi, hindi ito matatapos dito." Lalo pang hinangaan ni Harvey si Rosalie. Sa panahon ngayon, wala nang gaanong mga tao na sobrang matapat at prangka. Sa pag-iisip nito, dahan daw ang sinabi ni Harvey, "Miss na Iswell, huwag kang mag-alala. Mangyaring pakinggan ang aking paliwanag. Dati, sinabi mo na ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak na nasa museo ay totoo. Pero sinabi ko na ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak na nandito ay totoo rin. Lumalabas pala, na parehong totoo ang dalawang painting. Sa ganitong sitwasyon, pareho tayo ng naging pananaw. Kung kaya, sinabi ko na tabla tayo." Ha? Nagulat ang madla sa sinabi ni Harvey, napakatalino niyang magpaliwag, bulong ng iba, lahat sila ay napako ang tingin kay Harvey. Nasa katwiran ang sinabi ng live-in son-in-law na ito. Isa pa, mukhang ganoon na nga. Dahil parehong tunay ang dalawang painting, natural na nangangahulugan ito na pareho silang mahusay. Talagang ang tabla sila. Nang sinabi yun ni Rosalie, nawala ang kanyang pagiging malamig. Ngumiti siya sa wakas at sinabi, "Ibig sabihin ba nito ay hindi ko na kailangan pang tawagin kang ganoon?" Kakaiba ang facial expression ni Harvey. Kung ipapagawa ko talaga sa malamig at supladang binibining ito na tawagin ako bilang ama niya, talagang kapanapanabik ito. Sa sandaling iyon, inunat niya ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Mr. York, salamat sa pagbibigay sa akin ng aral ngayon. Kailangan talaga nating maging practical at realistic sa pag-appraise ng mga antik. Wala tayo dapat kilingan." Palaging sinasabi ni Lolo na iyon ang kahinaan ko, pero naisip ko na medyo mapang-unawa ko. Hindi sumagi sa akin na baka may nakaligtaan ako balang araw.
Ngumiti si Harvey at inunat din ang kanyang kamay. Pagkatapos ay hinawakan niya ng marahan ang banayad at maliit na kamay ni Rosalie. Sabi niya, "Miss Naiswell, napakahinhin mo." "Oo nga pala, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi, baka hindi ko kayang bayaran ang painting na ito." Matapos niyang sabihin iyon, seryosong humarap ang mga iba sa kanya. Ito ang totoong painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Isa itong kayamanan na hindi kayang mabili ng kahit anong halaga ng pera. Habang nakatayo sa madla, galit na galit si Wyatt. Sa sandaling iyon, trinato niya si Rosalie na parang isang bagay na pag-aari niya lamang at hindi pwedeng hawakan ng iba. Pero paano nakipagkamayan si Harvey kay Rosalie? Sa sandaling iyon, nais ni Wyatt na patayin si Harvey. Subalit, medyo nagulat si Mandy. Lumapit siya at biglang itinulak ang kamay ni Harvey nang hindi niya namamalayan. Dahil hindi siya mapalagay sa kanyang nakikita sa eksenang nasa harapan niya. Maging siya ay hindi maipaliwanag ang pakiramdam na iyon. Sa sandaling iyon, mukhang namutla din ang auctioneer. Hindi niya alam ang authenticity ng painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak ngayon lang. Kung kaya, wala siyang pakialam kahit na nabid yun sa halagang $15. Pero ang katotohanan ay napatunayan na ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak ay authentic. Ibig sabihin, isang biro ang presyong iyon. Kung kaya, halos sinabi niya nang hindi niya namamalayan, "Sir, kung ang The Rocky Mountains, Landers Peak ay authentic, pasensya na, pero ang nangyaring bidding process ngayon lang ay walang bisa." Nang sinabi iyon, nagkatinginan ang mga tao sa isa't isa nang walang magawa. Pero hindi nagtagal, tumango si Jake at sinabi, "Tama, totoo ang sinabi ng binibini. Dahil tunay ang The Rocky Mountains, Landers Peak ang nangyaring bidding process ngayon ay wala ng bisa. Kailangan nating ulitin ang bidding process." "Oo, tama yan. Papaano mo ibebenta ang isang painting na ganyan sa $15? Sumasang-ayon kami, simulan ulit natin ang pagbid sa lot na ito. Salamat, ladies and gentlemen." Walang tigil sa pagyuko ang auctioneer na iyon sa iba. Pagkatapos ay inunat niya ang kanyang mga kamay habang nais niyang makuha ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Pero mas mabilis ang naging kilos ni Harvey kaysa sa auctioneer. Nakuha na niya ang The Rocky Mountains, Landers Peak at nirolyo ito sa kanyang mga kamay. "Sir, sinusubukan mo bang gumawa ng gulo dito?" Nagbago ang facial expression ng auctioneer. Walang nagtangkang manggulo sa mountaintop auction dati. Dahil ito ay teritoryo ng mga Crawford. Ang mga Crawford ang pinakamalaking pamilya mula sa county. Talagang maimpluwensya at makapangyarihan silang mga tao doon. Ang dahilan kung bakit meron silang auction sa mountaintop villa ay dahil ang mga gamit na yon at hindi angkop na itabi pa sa county. Sinabi ni Harvey, "Sino ba ang nagsabing kami ang bahala kung mag-bid o hindi? Isa pa, sinabi mo rin na walang starting price para sa painting na ito, at pwede kaming mag-offer ng presyong gusto namin, kahit $15 lang ito. Tapos ngayon, nalaman nating malaki ang halaga ng painting na ito. Bakit mo kinain ang mga sinabi mo? Isang magaling at maimpluwensyang pamilya ang mga Crawford. Hindi ka ba natatakot na masira mo ang kanilang reputasyon sa ginagawa mo ngayon?" Nasa katwiran ang sinabi ni Harvey. Habang nasa auction, habang ang lahat ng mga lot na pinapasubasta ay itinuturing ng sold kapag may final price na naalo. Walang kahit anong patakaran patungkol sa pagbawi sa lot kapag naibenta na ito. Kahit na nadiskubre na ang presyo nito ay higit pa sa final price. Talagang ang nasa katwiran yon. Subalit, walang naglakas loob na magsalita laban kay Harvey sa sandaling yon. Kabanata 160. Hindi na kailangang sabihin pa, pero gusto nila Wyatt, Jake at Cecilia na mamatay si Harvey. Bakit nila iisiping tulungan si Harvey ngayon? Isa pa, sabik ang iba na sumali muli sa auction. Dahil ang The Rocky Mountains, Landers Peak ay sobrang sikat na maraming tao ang gustong mapasakamay iyon. Sa sandaling iyon, isang binata na nakasuit ang naglakad mula sa likuran ng stage na may kasamang ilang bodyguard. Mr. Crawford, tila napanatag ang loob ng auctioneer nang makita ang binata.
Siya si Gerald ng mga Crawford, ang person in charge sa auction. At alam na niya kung anong nangyari ngayon lang. Umikot ang malamig na tingin ni Jude sa buong paligid bago ito napako kay Harvey. Ngumiti siya sa kanya. Sir, narinig kong tumulong ka sa pag-identify ng authenticity ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Para ipakita ang paghingi namin ng paumanhin, babayaran ka namin ng $152,000 bilang appraisal fee. Huwag mo sanang tanggihan ito. Bahagyang sumimangot si Harvey. Anong ibig sabihin ni Gerald? Binibigyan siya ng appraisal fee. Wala ba siyang kahihiyan para sinusubukang makawala dito? Naintindihan niya ito, kung sa bagay, ang The Rocky Mountains, Landers Peak na ito ay tunay na obra maestra. Ngumiti si Wyatt nang marinig ito at sinabi, Mr. Crawford, bakit masyado kang magalang sa live-in son-in-law? Gusto niya talagang bilhin ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa halagang $15. Nakakatawa, di ba? Bahagyang sumimangot si Gerald at tiningnan si Wyatt. Sinadya ba niyang sabihin yon? Hindi niya ba alam na kailangang panatilihin ng mountaintop auction ang reputasyon nito? Pumunta ako dito para ayusin ang gulong ito. Bakit patuloy pa rin niyang binabanggit ito? Gusto ba niyang mamatay? Subalit, talagang malaki ang halaga ng The Rocky Mountains, Landers Peak at ang mga Crawford ay walang balak na ibenta sa malaking halaga ang painting na ito. Kahit na nag-atubili si Gerald, kailangan pa rin niyang maghanap ng paraan para mabawi ang The Rocky Mountains, Landers Peak. Ngumiti si Gerald nang iniisip niya ang tungkol dito at sinabi, Sir, kung sa tingin mo ay mababa ang appraisal fee na $152,000, pwede kang magbanggit ng sarili mong presyo. Tiyak na isasaalang-alang natin ito kung patas ito. Tiningnan ni Harvey si Gerald, at dahan-daang sinabi, Mr. Crawford, gusto kong linawin ang isang bagay. Nandito ako para sumali sa isang auction at bumili ng bagay para hindi alamin ang authenticity ng mga gamit nyo. Binili at binayaran ko ang The Rocky Mountains, Landers Peak. Talaga. Agad na napatingin ang lahat sa kanya. Hindi takot sa kamatayan ang kolokoy na ito. Gusto ba niya talagang iuwi ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa halagang $15 lamang? Bagaman, mali ang mga Crawford sa isyong ito, binigyan kanila ng patas na pagkakataon. Ikaw, isang live-in son-in-law, ay pwede na lamang kunin ang gusto mo. Mabuting tumigil ka na habang nasa unahan ka pa. Nakapako ang ngiti sa mukha ni Gerald. Tinitigan niya si Harvey ng ilang sandali, tapos malapad na ngumiti at sinabi, anong sinabi mo? Hindi kita masyadong narinig. Medyo nabalisa si Mandy. Mahina niyang hinila si Harvey at sinabi sa mahinang boses, kalimutan mo na yan, Harvey. Imposible mong maiuwi ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa halagang $15 lamang. Labis na nag-aalala sa maaaring mangyari kay Harvey. Isang malaki at kilalang pamilya ang mga Crawford mula sa provincial town. Sinusubukan ng lahat na kaibiganin sila. Sino ang sumusubok na kalabanin sila? Bukod pa dito, walang kahit anong background si Harvey at isa lamang siyang live-in son-in-law. Kung gagalitin niya ng ganoong prestihiyosong pamilya, gagawa lamang siya ng problema para sa kanyang sarili. Malamig ang mga mata ni Gerald. Hindi alam ng kulokoy na ito kung kailan sasuko. Hindi ba niya alam na pwede siyang ipapatay ng mga Crawford kung gusto nila? Marahang ngumiti si Harvey, hindi man siya kumurap sa pagtitig ni Gerald sa kanya. Sa halip, tiningnan niya si Gerald at seryosong sinabi, ang sabi ko binili ko ang The Rocky Mountain, Landers Peak. Akin na ito, Mr. Crawford, naiintindihan mo ba? Siyempre, kung interesado ka sa item ko, pwede mong presyuhan ito. Willing akong tanggapin yon, kung magiging patas yon. Presyuhan ito. Ngumisi si Gerald. Bilang isang Crawford, wala pa siyang nakilala na kausapin siya ng ganoon. Malamig siyang sumagot. Sige, hiningi mo ito. Sisiguraduhin namin ang kaligtasan mo dito. Pero paglabas mo sa lugar na ito, wala na kaming pakialam sa mangyayari sa'yo. Banta, malinaw na pagbabanta yon. Natural na may sariling patakaran ang mountaintop auction.
Kung sapilitang tinanggihan ang auction, masisira ang reputasyon ng mga Crawford. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Gerald, kung may kumuha ng isang bagay sa lugar na ito at naaksidente sa labas, wala na itong kinalaman sa kanila. Walang kahit anong sinabi si Harvey. Samantalang hindi mapakali si Mandy dahil medyo mainit ang palitan ng usapan. Mabilis niyang sinabi, Mr. Crawford, huwag mo siyang pansinin. Medyo nabigla siya sa mga pangyayari sa ngayon. Ako na ang bahala sa kanya.